Bawat isa, ihanda po natin ang ating mga sarili, ating mga dalang Biblia, at buksan po natin mga ito sa 1 John chapter 3, verses 22 hanggang 30. Parang nag-e-echo ng konti. Thank you. John chapter 3, verses 22, yan, thank you. Verses 22 to 30. Basahin po natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lupain ng Judea. Doon ay nanatili siyang kasama nila at nagbabautismo. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim sapagkat dooy maraming tubig. Ang mga tao ay pumunta roon at nabautismuhan. Sapagkat si Juan ay hindi pa ipinapasok sa bilangguan. 25. Noon ay nagkaroon ng isang pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paglilinis, purification. Sila'y lumapit kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo mismo ay aking mga saksi na sinasabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Last verse 30. Siya'y kailangang tumaas, ang Panginoong Yesus. Ngunit ako'y kailangang bumaba. Merong problema at meron din tayong makikitang solusyon sa mga bersikulo na ating binasa. Una, tignan po natin ang problema. Merong inggitan na nangyayari. Nakikipag-usap ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo at meron silang pinagtatalunan patungkol sa purification. At sila ay biglang lumapit sa ating Panginoong Yesus at kanilang sinabi na sila ay lumapit kay John the Baptist, kanilang sinabi na ang Panginoong Yesus na nasa kabilang ibayo ay nagbabautismo at maraming tao ang lumalapit sa Kanya. Malinaw nating makikita ang pagkainggit ng mga alagad ni John the Baptist dahil ang mga tao ngayon ay pumupunta sa ating Panginoong Yesus. Mas malaki ang ministry ng ating Panginoong Yesus kumpara sa ministry ni John the Baptist. Alam niyo po ba, very common ang ganitong klaseng problema. Hindi lamang sa loob ng iglesia na nakikipag-compete tayo sa ibang mga kapatid pagdating sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit sa labas ng iglesia din, makikita ang ganito na nakikipagpaligsahan tayo pagdating sa ating kabuhayan. Ang tawag dito ay pride. Pride. Matagal tayong na-trained bago tayo naging Kristiyano na ang pagsukat ng ating success dapat nakakahigit tayo
sa iba. Sa ganitong paraan natin sinusukat ang success natin sa buhay. Upang maramdaman natin na successful tayo sa ating ministry, kailangan mas malaki ang ministry natin kumpara sa ministry ng iba. Kailangan mas marami ang nagagawa natin kumpara sa nagagawa ng iba. Kailangan mas mayaman tayo kumpara sa iba. At ito ang problema sa pride. Hindi man talaga tayo nag-e-enjoy sa kung ano ang ginagawa natin. Nag-e-enjoy lamang tayo kapag nakikita natin na nakakahigit tayo kesa sa iba. At ito ang pangit na makikita natin sa pride. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, ginagawa natin para sa Kanyang glory, pero kapag nahigitan tayo ng iba, bakit tayo naiinggit, nagagalit? Kasi sinasabi sa atin, hindi naman talaga natin pinaglilingkuran ang Panginoon, ang sarili natin ang ating pinaglilingkuran. At makikita natin yan sa kagustuhan nating higitan ang iba. At pagdating naman sa ating kabuhayan, ang pride, ang kagustuhan natin na higitan ang iba, ang nagdadala sa atin sa maraming kapahamakan. Kung magiging kontento lamang tayo sa kung ano ang meron tayo, maraming mga alanganing sitwasyon na hindi natin papasukan dahil kontento tayo. Marami tayong pinapasok na problema dahil sa kagustuhan nating higitan ang iba. Ito ang nagbibigay ng misery sa atin. Dahil palagi, sa ministry man o sa kabuhayan, palagi merong makakahigit sa atin. Kailangan nating i-reorient ang ating kaisipan. Ang sabi ni John the Baptist, walang matatanggap ang sinuman maliban na ibigay ito ng Panginoon sa Kanya. Ang ibig sabihin, anuman ang meron tayo, saan man tayo, anumang sitwasyon ang pinagdadaanan natin, lahat ng mga ito ay galing sa Panginoon. Ganon din pagdating sa ating kapwa. Anuman ang kayang gawin ng ating kapwa, anuman ang success na meron ang kanyang ministry, iyon din ay galing sa Panginoon. Ganon din pagdating sa mga material na bagay na meron tayo at meron ang ating kapwa. Anuman ang meron tayo, iyan ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Anuman ang meron ang ating kapwa at kaya niyang gawin, iyan ay ibinigay ng Panginoon sa ating kapwa. Ang sinasabi ni John the Baptist, kailangan tayong makontento lamang sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At pag-aralan nating sukatin ang ating success sa pagiging matapat sa kung ano ang meron lang tayo. Kung ano lang ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin na hindi natin kinukumpara sa iba ang ating sarili. Dahil iba-iba ang ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At malinaw nating makikita yan sa ating kapasidad. Iba-iba ang kapasidad at kaloob na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kailangan tayong makontento sa kung ano ang meron tayo at maging masaya para sa iba kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa ating kapwa. Merong tinatawag na godly ambition na gusto nating ibigay ang lahat ng makakaya natin, gusto nating gawin ang ating best sa kung ano ang meron tayo para sa glory ng Panginoon at para sa ikabubuti ng ating kapwa. Maging matapat tayo sa kung ano ang meron tayo. Pero alam nating hindi ito ganon kadali dahil nga sa pride na nasa ating puso. At kung medyo matagal-tagal ka na sa pananampalataya, malinaw na alam natin, masyadong mapandaya ang ating puso
na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang ating mga sarili. Madaling sabihin na gusto lang nating maging matapat sa kung ano ang meron tayo at masaya tayo para sa ating kapwa, ano man ang meron siya, pero kailangan nating i-examine ang ating sarili. Kaya kailangan natin ang solusyon, ultimate solution dito, ang humility. Ito ang makikita natin kay John the Baptist. Ito ang kanyang ministry. Tinawag siya upang ihanda ang daan sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. At palagi makikita natin na tinuturo niya yung mga tao na pumunta kay Jesus, hindi sa kanyang sarili. At ang sabi niya, ang Panginoong Yesus ay kailangang maitaas at ako ay kailangang maibaba. Ito ang humility, na ang humility ay byproduct, bunga lamang ng ating pagsamba, ng ating pagtingin kay Kristo. Kapag tayong mga mananampalataya, nakikita natin kung gaano tayo kasama, ang deserve natin ay impyerno, pero pinagkalooban tayo ng eternal na kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sacrificial love sa cross. Kapag palagi natin itong nire-replay sa ating isipan araw-araw, mapofocus ang ating puso't isipan sa Panginoong Yesus. At darating sa punto na paunti-unti nakakalimutan natin ang ating sarili. Ang Panginoong Yesus ngayon ang nagbibigay ng value sa atin. Ang Panginoong Yesus ngayon ang nagbibigay ng kasiyahan at kaaliwan sa aking kaluluwa. Kaya naman, hindi ko kailangang mainggit sa kung ano ang ginagawa at success na ibinibigay ng Panginoon sa iba. Makakalimutan ko ang aking sarili. Makakaya kong maging masaya para sa iba at magiging kontento lamang ako sa kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa akin. At magiging matapat lamang ako sa kung ano ang kapasidad na ibinigay ng Panginoon sa akin. At kaya kong sukatin ngayon ang aking success base sa katapatan ko sa Panginoon, na hindi kinukumpara ang aking sarili sa iba. At makakaya kong sabihin ngayon sa aking sarili na hindi ako nadadaya ng aking puso. Gusto ko lang gawin kung ano ang best na makakaya ko para sa Panginoon. Dahil nga ang Panginoon ngayon ang nagbibigay ng satisfaction at kaaliwan sa aking puso. Hanggat hindi tayo dumating sa punto na ang Panginoon ang nagbibigay ng kasiyahan, satisfaction sa ating kaluluwa, palagi maghahanap tayo ng something o someone kung saan mahanap natin ang ating value na magbibigay ng kasiyahan sa atin. At yan ang ginagawa natin. Kapag ang isang mananampalataya, inahanap niya ang security at value niya sa kanyang trabaho, magpapakamatay siya para sa kanyang trabaho. Kapag ang isang mananampalataya, inahanap niya ang kasiyahan niya sa ministry, kahit masira ang kanyang pamilya, maglilingkod yan. Papatayin niya ang kanyang sarili sa paglilingkod. Hanggang hindi natin mahanap ang kasiyahan at identity natin sa Panginoong Yesus, hindi tayo titigil sa paghahanap nito. At sigurado nga hanapin natin ito sa mga bagay na nalikha. Yan ang tinatawag na idols ng Biblia. Kaya importante na nag-worship tayo araw-araw. Ito ang reason kung bakit nandito tayo ngayong umaga. Gusto nating pasalamatan, purihin ang Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. At ito ang pinaka-importante sa atin. Ito ang nagbibigay ng value sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan po sa aming mga kaisipan. Nakikita namin, Panginoon, kung gaano ka deceitful ang aming mga puso. Sa maraming pagkakataon na sinasabi namin
na ang aming ginagawa ay para sa iyong glory. Sa maraming pagkakataon, Panginoon, ginagawa namin ito para sa aming mga sarili. Kaya naman, dependent kami sa ministry ng iyong Holy Spirit na bigyan kami ng liwanag, Panginoon, makita ang aming mga motibo, suriin ang aming mga ginagawa para sa iyo, Panginoon. Dahil napapagod na kami, Panginoon, sa paulit-ulit na nagkakasala kami. Paulit-ulit na nasasaktan kami, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Paulit-ulit na ginagawa kaming alipin ng kasalanan, Panginoon. Maging gracious ka na ipakita mo ang glory ng aming Panginoong Yesus at iparanas mo sa amin, Panginoon, kung gaano kataas ang value na ibinigay mo sa amin. Kung papaanong nasisiyahan ka, Panginoon, sa aming Panginoong Yesus, ganon ka nasisiyahan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maramdaman namin ito. At humihingi kami ng tawad, Panginoon, na sa maraming pagkakataon, pilit kami nagpapalimos. Pilit naming hinahanap ang value namin sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao, sa kung ano ang mga bagay na meron kami, sa mga bagay sa mundong ito, o kahit na sa ginagawa naming ministry, Panginoon. Binigyan mo kami ng maraming eternal na kayamanan, pero nabubuhay kami na parang mga may hirap, Panginoon. Patawarin mo kami. At maging gracious ka sa iyong church. Sa bawat isa sa amin, ipakita mo ang kayamanan na meron kami, Panginoon, dahil sa pagkikipag-isa namin sa aming Panginoong Yesus. Upang mawalan ng kinang ang mga bagay sa mundong ito. Upang makita namin ang tunay na value ng mga bagay na temporal sa mundong ito at hindi kami ma-attract. Hindi kami mabitag, Panginoon. Gusto namin na mag-worship kami ng tunay, Panginoon. At ito ang gusto naming maranasan ngayong umaga sa aming pagsamba. Sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pagkakaloob, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, sa aming fellowship, Panginoon. Tulungan mo po kami na ang lahat ng ito ay gawin namin bilang expression ng aming pagsamba, pasasalamat, dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong mercy sa amin, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin na makasalanan. Upang kami na hell-deserving, Panginoon, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Maging gracious ka, Panginoon, na i-glorify mo po ang iyong pangalan sa aming pagsamba ngayong umaga. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.